Rachel's point of view. Kinakabahan ako habang nakapila rito, kasama ang mga babaeng pagpipilian para maikama kapalit ng pera. Kung hindi lang kailangang operahan ng kapatid ko hindi ko gagawin to. Sira ulo kasi yung amain ko na tatay ng mga kapatid ko. Ayaw maglabas ng pera. Siya naman ang may dahilan kung bakit nabuo ang mga kapatid ko. Siya rin ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ako sa bar. Bantaan ba naman akong papatayin ng mga kapatid ko? Rachel, sigurado ka bang sasaba ka na sa ganito? Tanong ni Mamita. Siya ang owner ng bar kung saan ako nagbubudot. Sumasayaw ng sexy. Push na to, Mamita. Mas gugustuhin kong mawala ang dignidad ko kesa sa kapatid ko. Sagot ko. Napahinga ng malalim si Mamita. Ay, kung may 200,000 lang ako pahihiramin na lang kita. Ikaw pa naman ang favorite dancer ko. Marami na namang magsiselos niyan. Nagtawanan na lang kami ni Mamita. Ilang sandali nga'y dumating ang 3 lalaking pipili ng mga babae. Naagaw agad ng pangatlong lalaki ang pansin ko. Matangkad to at nakasandong puti. Magandang katawan niya, lalo na ang kanyang mukha. Ang sarap niyang pagmasdan. Ito ang magiging customer ninyo. Unahin natin si Congressman Felipe. Nilapitan ni Mamita ang isang matandang lalaki na nauubos na ang buhok. Siya ang new elected congressman natin. Willing to pay siya ng 100K sa babaeng makakasama niya ngayong gabi. Paldo sa 100K pero wag, ayoko sa lalaking nauubusan na ng buhok at may tartar pa sa ngipin. Halata ring may asawa na siya. I want you. Laking panatag ng loob ko nang piliin ito si Marga. Isa ito sa mga bashers ko dito sa bar. Ninisihan pa ako ni Marga pero hindi man lang ako nakaramdam ng inggit. Pandidiri siguro, oo. May asawa ba naman yung lalaki Okay, next we have Mr. Ajimoto. Sunod nilapitan ni Mamita ang matandang hapon nang makaalis sila Marga. Okay naman siya kaso mukhang yakuza. 200K per night ang kaya niyang i-offer. Biglang dumako ang tingin nito sa akin kaya't napangiwi ako. I want you. Bigla akong tinuro ng lintik. She's mine. Sabat nitong poging last customer. Find someone better. She's already mine. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan kahit medyo mukhang gipit dahil sa outfit niya. Ang problema lang, hindi ko alam kung kaya niya akong bayaran ng 200K. Yun pa naman ang halagang kailangan ko. You look cheap. I'm sure you don't have money. Sabi ng hapon dito kay Masarap. 500K. Ngumisi si Mr. Masarap bago isuksok ang isang papel sa tagiliran ko. No, I want her. Madiing sabi ni Mr. Ajinomoto. Parang seasoning lang. Then, let her decide. Kaswal na sabi ni Mr. Masarap. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko. Napahinga ako ng malalim bago kuhanin ang papel na isinuksok ni Mr. Masarap sa tagiliran ko. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makitang 500,000 ngayon. Halatang legit din ang cheque na hawak ko. Sa kanya na ako. Pagtukoy ko kay Mr. Masarap. Sigurado ka ba? Isa lang siyang taxi driver. Alanganing sabi ni Mamita. Pwede na yan, Mamita. Legit naman yung cheque niya at mukhang wala pang sabit. Sagot ko. Tumango naman si Mamita. Okay, let's go now. Hinawakan ako ni Mr. Masarap sa kamay at hinila papasok sa isang kwarto. Teka, wala akong alam sa ganito Mahinang sabi ko nang makapasok kami sa kwarto. You're a virgin? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango naman ako. Dancer lang naman kasi ako rito. Never ako nagpa-table at nagpagamit dahil may dignidad ako. Ngayon lang ako sasabak sa ganito dahil kailangan ko lang talaga ng pera. Napabuga naman to ng hininga. You can go now. Hindi ko na rin babawiin yung pera. Ayoko kasi sa babaeng walang experience. Okay lang sa akin.
Nahihiyang sabi ko. No need to force yourself. Kaya ko namang makaraos gamit ang kamay ko. Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil agad ko na siyang hinalikan. Ayoko kasing magkaroon ng utang na loob sa isang tao dahil natatakot akong masumbatan ulit. Sa huli, ginawa pa rin namin pareho ang bagay na yon. Nagawa kong sirain ang dignidad ko para sa kaligtasan ng aking kapatid. Dahil sa nangyaring yon, nagawa kong maipa-opera ang kapatid ko. Ligtas na siya ngayon at masigla na. Yung sobrang pera, itinabi ko at hindi ko ipinakita sa amain ko. Ilang araw na rin akong hindi pumapasok dahil gusto kong alagaan ang kapatid ko. At dahil nahihiya akong makita ulit doon, si Owen, ang hot taxi driver na nakauna sa akin. Penging pera. Napahinto ako sa pagbibihis kay Maureen nang bumukas ang pinto at iniluwal ang amain ko. Wala akong pera, hindi na ako pumapasok. Sagot ko lang at pinunasan ang buhok ni Maureen. Nagmura naman tong si Tito bago hiklatin ang kamay ko at madiing hawakan. Anong walang pera? Bakit kasi hindi ka pumapasok, ha? Mas inuna mo pang alagaan yung mga palamunin mong kapatid. Bakit kasi hindi ka magtrabaho? Ang laki-laki ng katawan mo? Galit kong singhal sa kanya. Sumasagot ka na. Sinampal ako nito. Umayos kang babae ka. Baka nakakalimutan mong kaya ko kayong iligpit. Naikuyom ko na lamang ang aking kamao. Pabalibag akong binitawan ni Tito. Magbihis ka't pumasok. Kailangan ko ng pera ngayon. Nang makatalikod na si Tito, mabilis kong kinuha ang babasaging vase sa gilid at hinampas sa ulo niya. Bumagsak si Tito't nawala ng malay habang may dugo sa kanyang ulo. Yes! Tigok na! Masayang sabi ni Maureen at pumalakpak pa. Aalis na tayo, Maureen, sabi ko. Kinuha ko sa ilalim ng kama yung mga damit na inimpake ko. Pati yung bag ng pera ay kinuha ko rin. Binuhat ko si Maureen at lumabas na ng bahay. Sakto namang kauuwi lang ni Rika galing eskwela. Nagtataka pa ito kung bakit marami akong dalang bag. Ate, lalayas na tayo! Masayang sabi ni Maureen. Napapalakpak naman si Rika at tinulungan ako magbuhat ng mga gamit namin. Ayan, kami lang ang tuwang-tuwang lalayas. Si Rika ay 15 years old. Si Maureen naman ay 8. Namatay ang nanay namin nang maipanganak si Maureen. Pinabayaan lang kasi siya nang walang kwenta naming amain. May pera ba tayo, ate? Tanong ni Rika nang makasakay kami ng tricycle. Medyo malayo sa lugar namin ang lilipatan namin para hindi kami mahanap agad ng amain ko. Dinala ko rin ang importanteng dokumento namin para maayos ko ang pag-transfer ng mga kapatid ko. May pera ako kaya't hindi kayo dapat mag-alala. Nakangiting sagot ko. Ang natitirang pera pa sa akin ay 150,000. Yung iba kasi ginamit ko para maiayos ang libingan ni nanay at pinambayad ko rin ng mga utang. Ilang sandali nga lamang ay nakarating kami sa apartment na lilipatan namin. Nagbayad ako sa driver bago kami lumapit ng mga kapatid ko ron. Sino sila? Tanong ng matabang babae. Mukhang siya yung landlady. Ako ho si Rachel Alcantara, yung tumawag po nung nakaraan. Sagot ko. Napatango naman to bago iabot sa akin yung susi. Naayos ko na yung kuryente at tubig nyo, yung nasa pinakadulo sa baba ang apartment ninyo. Tumango naman ako bago nagpasalamat. Pinuntahan namin ng mga kapatid ko ang apartment namin. Hindi yun kalakihan pero sapat lang para sa aming tatlo. Wala pang kagamit-gamit kaya't mamimili ako mamaya. Hindi na tayo masusundan dito ng tatay nyo. Hindi na niya tayo masasaktan ulit. Nakangiting sabi ko sa mga kapatid ko. Thank you, ate. Thank you po dahil nilayo mo kami kay tatay. Nakangiting sabi ni Maureen. Hayaan mo, ate. Babawi ako sa inyo ni Maureen kapag nakapagtapos ako. Sabi naman ni Rika. Ngumiti naman ako bago sila yakaping dalawa. Mas lalo pa akong magiging matapang para sa kanila at sa buhay pang paparating. Nararamdaman ko kasing may mabubuo sa tiyan ko. Hindi tae kung hindi bata. Pinutukan ba naman ako ng pagkarami-rami? Owen's point of view. Ilang beses na ako nagpabalik-balik sa bar kung saan ko nakilala si Rachel. Pero hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam kung nagalit ba siya sa akin o ano.
Hindi na kasi siya nawala sa isip ko pagkatapos ng gabing yun. Hinihintay mo si Rachel? Tanong ni Mamita, ang may-ari ng bar. Tumango naman ako. I just want to talk to her. Hindi ka talaga taxi driver, ano? Nakangising tanong nito sa akin. Hindi naman ako sumagot kaya't napailing siya. Anyways, wag mo nang hanapin pa si Rachel dahil umalis na siya. Hindi ko nga rin alam kung nasan siya. At kung sakaling alam ko rin, hindi ko sasabihin dahil pinoprotektahan ko siya. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil sa sinabi niya. Number niya. Baka pwede ko namang makuha. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Rachel! Rachel! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang may lalaking galit na sumigaw. Lumabas ka diyang walang hiyang babae ka! Nag-umpisa itong magwala kaya't agad tong hinawakan ng mga bouncer. Bakit ka ba nanggugulo rito? Galit na tanong ni Mamita sa lalaki. Ilabas mo nga yung walang hiyang babaeng niya na tuturuan ko ng leksyon. Galit na sabi ng lalaki. Wala na si Rachel dito. Umalis na siya kaya't huwag kang mag-eskandalo rito. Sagot ni Mamita. Anong wala? Hindi pwedeng wala na siya. Hindi pa niya tapos bayaran ng utang na loob niya sa akin. At kailangan ko rin siyang pagbayarin dahil sa ginawa niya sa akin. Sino naman tong lalaking to? Halata sa itsura niyang hindi siya gagawa ng mabuti. Ilabas niyo na nga yan at siguraduhin hindi na makakabalik rito. Utos ni Mamita sa mga bouncer. Kinaladkad na mga itong nagwawalang lalaki. Napailing naman si Mamita bago ko lingunin. Amain yun ni Rachel. Hindi maganda ang mga pinagdaanan niya sa lalaking yon, kaya pinakawalan ko na rin siya. Kaya't kung may intensyon ka ring manakit lang, abay mas mabuting tigilan mo na lang siya. Pagkatapos niyang sambitin ng mga bagay na yon, tinalikuran niya na ako at mabilis na umalis. Napahinga naman ako ng malalim at tinungga na lang ang alak na nasa baso. Nababaliw na yata ako. Rachel's point of view. Kalabog ng pintong gumising sa akin kaya't nagmamadali akong tumayo at tiningnan kung sinong gumagawa noon. Bumungad sa akin ang asawa ng landlady ng apartment namin. Galit na naman to. Ano? 2 buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa? Galit na sabi nito. Ano bang balak mo, Rachel? Palagi na lang ganito? Sorry po, naipambili ko ho kasi ng gamot yung pera ko. Sagot ko. Pero promise po, magbabayad na po ako sa susunod na buwan. Pumapasok na po ako ngayon sa trabaho. Rachel naman, palagi na lang next month eh. Abay lumayas na lang kayo rito. Jomar! Napatigil itong lalaki nang dumating si Aling Narsing, ang landlady ng apartment. Kaya aga-aga nabubulabog ka? Sinabi ko na sa'yong hayaan mo na muna sila Rachel. Piste kang lalaki ka. Hinila ito ni Aling Narsing kaya't walang nagawa si Mang Jomar. Ang landlady ng apartment namin ay sobrang bait. Kabaliktaran sa asawa niya. Okay lang sa kanya kahit wala pa kaming pambayad sa upa. Paminsan-minsan ay inaabutan niya rin kami ng pagkain. Okay na naman ang buhay namin sa lumipas na taon. Hanggang sa nangyari ang isang trahedya. Yung tindahan ko ninakawan. Pagkatapos, sinunog yun. At ang walang hiyang gumawa nun ay ang amain kong walang silbi. Hindi lang yun. Ninakaw niya pa ang anak ko. At hanggang ngayon ay wala akong lead kung nasan to. Naubos na rin ang natitirang pera ko para mahanap ang anak ko. Pero wala pa rin. Halos mabaliw na ako noon at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong magpatulong sa ama ng anak ko kaso hindi ko na rin siya makita. Ate, anong problema? Nabalik ako sa ulirat nang marinig ang boses ni Rika. Graduating ng kapatid ko sa kursong BSHRM. Konti na lang at mapagtatapos ko na siya. Wala, nagmumuni-muni lang ako. Sagot ko. Ano oras pa lang pasok mo? Magagayak na ako ng almusal dahil aalis din ako. First day ko kasi sa trabaho ko eh. Mamayang hapon pa naman ang pasok ko. Ako na magluluto at mag-aasikaso kay Maureen. Gumaya ka na, sabi nito. Thank you, Rika. Ngumiti ako sa kanya bago dumiretso sa banyo. Napasok ako ng kaibigan ko bilang yaya sa isang pamilya. Mag-aalaga lang ako ng bata kaya tinanggap ko na. Basic lang naman yon.
dahil napalaki ko ang dalawang makulit kong kapatid. Binilisin ko nga ang kilos ko dahil ayokong malate. Nanghiram naman ako ng damit kay Rika dahil wala akong matinong susuotin. Ate Rachel, kumain ka na muna bago ka umalis, sabi ni Rika. Umiling naman ako. May libreng pagkain doon kahit kayo na lang ni Maureen. Aalis na ako ha, bye. Ngumiti ako sa kanya bago damputin ang bag ko. Dumiretso agad ako sa sakayan ng tricycle at nagpahatid sa address na sinasabi ni Lala, ang kaibigan ko. Halos 20 minutes nga lang ang layo ng bahay ng pagtatrabahuhan ko mula sa apartment. Hindi na ako nagulat ng malaking bahay ang bumungad sa akin. Buti hindi ka na late. Si Lala agad ang sumalubong sa akin sa gate. Medyo bad trip pa naman ngayon si Sir. Nag-away kasi sila nung aalagaan mo. Mabuti nga't mamayang hapon pang pasok ni Ricky, kaya hindi na ako gaanong mag-aasikaso sa kanila. Tugon ko. O siya, pasok na tayo sa loob. Pumasok kami sa loob ng gate. Hindi ko maiwasang ilibot-libot ang paningin ko dahil sa sobrang ganda talaga ng bahay. Nang makapasok sa loob ng bahay, pinaghintay muna ako ni Lala sa salas dahil tatawagin niya raw si Sir namin. Ilang sandali nga'y bumaba si Lala. Kasunod ang isang lalaking sobrang pamilyar na sa akin kahit ilang taon nang nakakalipas. Shit, taxi driver lang to ah. Sinasabi ko na nga ba't rich kid siya eh. Sir, ito po si Rachel. Siya po yung sinasabi ko sa inyo, sabi ni Lala. Seryoso lang ang mukha ni Owen habang nakatingin sa akin. Unfair naman. Bakit masarap siya kahit bagong gising? Bakit ako parang sinakal at sinabunutan? Owen, naglahad to ng kamay. Nice meeting you again, Rachel. Kumabog ang dibdib ko nang banggitin nito ang pangalan ko. Tumikim naman ako bago makipagkamay sa kanya. Hello, nasabi ko na lang at agad binawi ang kamay ko. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko na ang lalaking hinahanap ko lang noon. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Aray ko! Napasapo ako sa pisngi ko na may tumama ron. Tiningnan ko ang bumagsak sa sahig at isa yung eroplanong laruan. Bullseye! Sigaw ng isang batang lalaki bago pumalakpak. Rowan! Sita ni Owen sa batang lalaki. Mula sa hagdan ay natanaw ko ang isang batang lalaking nakangiti. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko dahil parang maiiyak ako. Ang mga mata ng batang lalaki ay kahawig ng akin. Parang siya ang baby ko. Bumaba ng hagdan ang batang lalaki at naglakad palapit sa amin. May nakakalokong ngisi pa rin to sa kanyang labi. Ikaw na bata ka ha? Hindi ka pa nga nakakabawi sa kasalanan mo. Uulit ka na naman. Sermon ni Owen sa batang lalaki. Umirap naman ang batang lalaki bago yumakap sa bewang ko. Parang may mainit na humaplos sa puso ko dahil sa yakap nito. Sobrang miss ko na talaga ang baby ko. Yaya, ipagtanggol mo ko. Niaaway ako ni Kuya. Nakangusong sabi ng batang lalaki. Kuya? Kapatid niya si Owen? Kaya pala magkamukha sila. Bad naman kasi talaga ang ginawa mo. Mahinang sabi ko sa kanya. Nigagawa nga sa akin ni Stacy yun eh. Nag-iwas to ng tingin. Nikukurot niya rin ako tapos sabi niya hindi bad yun. Nagkasalubong ang kilay ko dahil sa kanyang sinabi. Sino ba naman tong si Stacy at mukhang tatanga-tanga? Ikaw nang bahala sa kanya. Binalingan ako ng tingin ni Owen. I hope you can handle his attitude. Ako nang bahala sa kanya. Nakangiting sabi ko. Tumangulang si Owen bago umakyat ng hagdan. Naiwan naman akong kasama si Rowan at Lala. Pakainin mo na siya dahil may pasok pa yan. Good luck na lang sa'yo ah. Bulong sa akin ni Lala bago lumabas ng bahay. Binalingan ko naman si Rowan na nakahawak sa laylayan ng t-shirt ko. Nakatingin din sa akin ang bata na parang pinag-aaralan ng mukha ko. Kain ka na dahil may pasok ka pa. Nakangiting sabi ko sa kanya. Buhat! Itinaas nito ang kanyang dalawang kamay. Natawa naman ako at walang reklamo siyang binuhat. Naramdaman ko namang natigilan to dahil sa ginawa ko. O bakit? Takang tanong ko sa kanya pero umiling lamang to. Nagtungo kami sa kusina.
Inupo ko si Rowan sa isang upuan. May mga nakahanda ng pagkain sa lamesa at mukhang masasarap. Anong gusto mong kainin, Rowan? Malambing kong tanong sa kanya. Gusto ko na sausage po tsaka itlog na hinalo. Sagot nito. Kumuha naman ako ng sausage. Pero natigilan ako ng mapagtanto na hindi ko alam kung ano yung itlog na hinalo. Ano yung itlog na hinalo? Takang tanong ko. Yung hindi binabagsak agad sa kawali. Gusto ko yung hinahalo po. Yung nilalagyan ng magic tsaka asin. Sagot nito. Scrambled egg. Nakangiting tumango naman to. Tumango na lang din ako bago kumuha ng itlog sa ref. Gumawa ako ng scrambled egg, kagaya ng gusto niya. Iluluto ko na sana yun kaso hindi ko alam kung paano gamitin yung kala nila. Masyadong pangmayaman. Ako nang magbubukas. Bahagya akong napaigdad nang marinig ang boses ni Owen. Nasa likuran ko siya at ramdam kong konti lang ang espasyo namin sa isa't isa. Napalunok na lamang ako nang mas lumapit pa ito para mabuksan niya ang kalan. Para akong natuod na hindi mo malaman. Thank you. Mabilis akong umalis sa harapan nito at kinuha yung scrambled egg. Hindi ko pinansin pa si Owen at nagsimula na lamang magluto. Nang matapos ako, ay hinain ko na yon. Nakaupo rin si Owen sa hapag kaya't medyo naiilang ako. Wow! Thank you, Yaya! Masayang sabi ni Rowan bago nagsimulang kumain. Napangiti naman ako at pinagmasdan lang siya. Iniisip ko talaga na anak ko si Rowan. Masyado na kasi akong nangungulila sa anak ko. Sakto pang kaedad rin siya ni Rowan kung sakasakali. Yaya, kain ka rin po. Hinawakan ni Rowan ang kamay ko. Sabay tayong magkain po. Mabait ka sa akin kaya magiging mabait po ako sa iyo. Hindi na, kumain naman ako kanina. Ganun na lamang ang hiya ko nang biglang tumunog ang aking tiyan. Napanguso na lamang ako bago mapayuko. Nakakainis naman tong tiyan ko. Yaya, gutom ka naman eh. Sabi ni Rowan. Maupo ka na. Pigil ang tawang sabi ni Rowan. Hindi ko naman maiwasang irapan siya. Kung makatawa akala mo naman close kaming dalawa. Naupo na lang ako at nakikain dahil hindi ko na rin kaya. Gutom na talaga ako. Yaya, wag ikaw mahihiya po. Crush ka naman ni Kuya Owen kaya pwede kang kumain ng marami. Nakangiting sabi ni Rowan. Napaubo naman ako dahil sa kanyang sinabi. Naramdaman ko ang pagbara ng langgunisa sa lalamunan ko. Mabilis naman akong uminom ng tubig para umatras yung bara sa lalamunan ko. Anong crush ni Kuya Owen? Huwag mo nga sabihin yan. Saway ko kay Rowan. Tumawa lamang ito't napatakip sa kanyang bibig. Nilingon ko naman si Owen at nangingiti ito. Leche? Parang may saltik pa yata mga tao sa bahay na ito. Owen's point of view. Finally, nakita ko na rin siya after so many years. Ang tagal ko siyang hinanap at hindi ko siya nakita. Kaso mukhang napagod ang tadhana. At siya nang nagdala kay Rachel palapit sa akin. Kuya, ba't palagi mong nititingnan si Yaya Rachel? Type mo siya, no? Tanong ni Rowan habang kumakain kami ng ice cream. Si Rachel ay busy sa pagdidilig sa garden. Kami naman ni Rowan ay nandito sa veranda sa second floor at kumakain ng ice cream. Ano naman kung crush ko si Rachel? Aagawan mo ko? Maangas kong tanong sa kanya. Rowan is not my biological brother. Noong trip ko pang maging taxi driver, nakita ko na lang siya sa backseat ng taxi ko. Hindi ko alam pero parang na-attach agad ako sa kanya. Lalo pat magkamukha kaming dalawa. Inuwi ko siya't inalagaan. Pinalaki ko siya bilang kapatid ko. Minsan nga nagdududa na akong anak ko siya. Kaso alam kong malabo naman yun. Lalo pat wala naman akong ibang nagalaw maliban lang kay Rachel. Pero malabo ring anak siya ni Rachel dahil alam kong hindi niya pababayaan ang anak namin kung sakali. Bawal mong maging crush si Yaya. May Stacy ka kaya? Umirap to sa hangin. Si Stacy na pangit ang ugali at mukha. Kailan ka pa natutong manlait na bata ka? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Si Stacy ay ex ko, na ninang ni Rowan. Siya ang katulong ko sa pagpapalaki kay Rowan.
Kaso ayaw sa kanya ni Rowan. Nisasaktan niya kaya ako kapag wala ka. Ayaw mong maniwala sa akin eh. Nakangusong sabi nito. Rowan, mabait ang tita Stacy mo. Mabait pag nandyan ka. Padabog itong tumayo. Doon na nga ako kay Yaya Rachel at liligawan ko siya. Hintayin mo lang. Ngumisi sa akin ang lokong bata bago bumaba. Napahinga ako ng malalim bago muling balingan ng tingin si Rachel. Napangiti na lamang ako nang makitang nakangiti ito. Nawala lang ang ngiti ko nang biglang sumulpot si Rowan. Yumakap to kay Rachel bago tumingin sa akin at dumila. Sutil na bata. Nakasimangot kong bulong. Hindi ako papayag na mas makadiskarte ang batang yun. Padabog akong tumayo at nagtungo rin sa garden. Kaso wala na sila ron kaya't napakunot na lang ako ng noo. Nasaan po sila? Tanong ko sa gwardya. Lumabas gusto raw magpunta sa park. Sagot nito. Nakasimangot na lumabas ako ng gate para pumunta sa park. Lintik na yan. Pati sa bata nagseselos ako. Hindi na yata tama itong nangyayari Nakarating ako sa park at nakita ko nga ron si Rowan at Rachel. Naglalaro ang dalawa sa siso. Napangiti naman ako habang nakatingin sa kanila at napasandal na lang sa isang puno. Owen! Nawala ang atensyon ko sa dalawa nang may tumawag sa akin. Nakita ko si Stacy na papalapit sa akin. Magkaibigan na lang kami pero nagpaparamdam pa rin siya. Nilinaw ko naman sa kanya na wala na talaga akong nararamdaman. What are you doing here? Binabantayan si Rowan. Sagot ko lang. Tumingin naman to sa gawin nila Rachel. Oh, who's that woman? New Yaya of Rowan? They seem close. Oo, close nga sila Medyo nag-aaway sila minsan pero magkasundo pa rin. Nakangiting sagot ko. Anyway, I'm here para ibalitang nakuha ko na yung pangarap kong career sa US. Napatango naman ako habang nakila Rachel pa rin ang tingin ko. Owen, kinuha nila akong runway model sa US. Congrats! Nasabi ko na lamang. Biglang tumingin sa gawin namin sila Rachel. Kakaway sana ako pero mabilis nila akong tinalikuran. Abat! Nilingon ko si Stacy. Next time na tayo mag-usap Good luck sa journey mo. Sinundan ko yung dalawa at naabutan ko naman sila. Humarang ako sa harapan nila at namewang. What's that attitude Nakataas ang isang kilay na tanong ko. Bakit niyo ako iniirapan ng ganun? Doon ka na sa Stacy mo. Nakasimangot na sagot ni Rowan. Inaaway mo kasi si Rowan. Sabi naman ni Rachel. Hey, hindi ko inaaway si Rowan. Pinagsasabihan ko lang siya. Maamong saad ko. Come on, don't be mad na. Ay, wow! Si Yaya sinusuyo pero ako hindi. Nangingilid ang luha ni Rowan. I hate you na, kuya. Hindi na kita love. Napatawa naman ako bago siya buhatin. Napakasiloso mo namang bata ka? Oo na po, sorry na. Hindi na ulit palaging kakampihan ni kuya si Stacy. Sige nga, bili mo nga ako yung PS4. Sabi nito. Ayun, kaya naman pala gumaganyan kasi gusto ng PS4 Napahinga ako ng malalim. Pero sige, ibibili po kita. Huwag na ikaw magtatampo Alam mo namang favorite brother kita Siyempre, ako lang po kaya ang brother mo. Ngumiti ito sa akin bago ko halikan sa pisngi. Nakangiting nilingon ko naman si Rachel. Kumikislap ang mga mata nito habang nakatingin sa amin ni Rowan. Kung hindi na walang anak natin, siguro ganyan din kayo. Narinig kong bulong nito. Nangunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Anak natin? May anak kami? May anak tayo? Hindi mapigilang tanong ko. Mukhang natauhan naman to. Anong anak? Ginagaya ko lang yun sa palabas. Natatawang sagot niya bago mapailing. Tara na nga, napagod na ako maglaro. Nauna na itong maglakad. Pinagmasdan ko naman ang kilos niya at nahalata akong kinakabahan siya. Hindi ako mapapalagay nito kaya't aalamin ko ang totoo. Aalamin ko kung may anak nga ba kaming dalawa. Rachel's point of view. So far so good naman ang pagiging yaya ko kay Rowan. Madalas kaming magbangayan pero madalas din naman kaming magkasundo. Lalo na
sa pang-aasar kay Owen. Rika, ito yung pambayad mo sa tuition mo at allowance. Inabot ko ang 10K sa kanya. Ate, sobra-sobra naman po ito. Tugon nito. Bilhin mo yung mga gusto mo. Nakakabawi na si ate kaya isuspoil ko naman kayo ni Maureen. Binalingan ko si Maureen at inabutan ng 2K. Ayan, bumili ka rin ng mga gusto mo ha. Okay lang kahit hindi ka magtipid ngayon. Ngayon lang. Wow! Thank you ate! Masayang sabi nito. Sobrang swerte talaga namin sa'yo. Nakangiting sabi ni Rika. At sobrang swerte ko rin sa inyong dalawa. Sagot ko. O sige na, alis na ako ha. Mag-iingat kayo sa pagpasok. Medyo gagabihin din pala ako. Ilak niyong mabuti ang pinto at tumawag kapag may nangyari. Opo, ate. Ngumiti ako sa kanila bago lumabas ng apartment para magtungo sa trabaho. Siyempre, nagbayad muna ako ng utang kila Aling Narsing. Nag-advance na rin ako ng bayad na may pasobra para sa pangmeryenda nilang mag-asawa. Nang makarating sa bahay ni Owen, si Lala na naman ang sumalubong sa akin. This time, alalang-alalang mukha nito. Oh, bakit? Tanong ko. Si Ma'am Stacy, pinag-iinitan na naman si Rowen. Sagot nito. Sinubukan kong sitahin kaso binato ko ng heels. Napansin ko nga ang pamumula ng kanyang noo. Sa lubong ang kilay na pumasok ako sa bahay. Nadatnan ko si Stacy na kinukurot si Rowen. Si Rowen naman ay nangingilid lamang ang luha habang masama ang tingin kay Stacy. Anong ginagawa mo? Tinulak ko siya bago lapitan si Rowan at itinago sa likuran ko. Sira ulo ka ba? Ba't kinukurot mo si Rowen ha? Huwag kang makialam ditong babae ka. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng ampo na yan. Galit na sagot ni Stacy. Nilapitan ko naman siya at sinampal na siyang ikinagulat naman niya. Wala kang karapatang saktan siya. Singhal ko sa kanya. At totoo pala talagang lumalabas ang sungay mo kapag wala si Owen ha? Ang galing mong magbalat kayong babae ka? Aba, lumalabang ka ng malandi ka ha? Ano, porket mabait sa'yo si Owen tumatapang ka na? Itinulak ako nito pero hindi ako nagpatinag. Sa tingin mo ba papansinin ka ni Owen? Manigas kang malandi ka dahil akin lang si Owen. Hinubad ng gaga ang heels niya at ibinato sa akin. Tinamaan ako sa noo. Hindi rin ako nagpatinag. Dinampot ko yung maliit na vase at ibinalibag sa kanya. Tinamaan ang gaga sa mukha at nabasag pa ang vase. Sakto ring pumasok sa Owen. Gulat na gulat. Anong nangyayari? Gulat na tanong nito. She hurt me! Sagot ni Stacy at umiiyak. Dumudugo ang noo ng babae dahil nasugatan. Owen, kinakausap ko siyang mabuti tapos ginaganito niya ako. Sumeryoso ang mukha ni Owen. Inirapan ko naman siya dahil pakiramdam ko ay sisisihin niya ako. Do you think you can fool me, Stacy? Hindi ka sasaktan ni Rachel nang walang dahilan. Bahagya pa akong nagulat dahil sa sinabi ni Owen. Kuya, nikurot niya ako. Sumbong ni Rowen na nasa likuran ko. Pinakita nito mga braso niyang may bakas ng kurot. Tapos sabi niya, ampun ako. Alam ko naman po yun eh. Pero nisasabi niya pa rin, paulit-ulit. Nag-igting naman ang panga ni Owen bago madiing hawakan sa braso si Stacy. Don't you ever come back here anymore. Madiing sabi ni Owen. Owen, sa kanila ka pa maniniwala eh. At bakit hindi? Padabog namang dinampot ni Stacy ang bag niya at lumabas ng bahay. 3 beses namang huminga ng malalim sa Owen bago kami balingan ng tingin. Hey, are you both okay? Alalang lumapit to sa amin at sinuri kami. Napamura to bigla. Ang bibig! May bata oh. Sita ko sa kanya. Sorry. Hinila niya kami na Rowen paupo sa sofa. Inutusan niyang kumuha ng first aid si Lala at si Owen mismo ang gumamot sa amin ni Rowen. Habang ginagamot niya kami ay sorry siya ng sorry. Rowen, sorry kung hindi kita pinakinggan noon ha. Hayaan mo, hindi na makakapunta dito si Stacy. Sabi ni Owen sa kapatid. Okay lang po.
Ang malaga po, natauhan ka na. Sagot ni Rowen. Sorry talaga, babawi na lang po si kuya sa'yo ah. Ngumiti lang si Rowen bago nag-thumbs up. Sunod naman akong binalingan ng tingin ni Owen. Hinaplos nitong noo kong may band-aid na. Kapag nakita ko si Stacy, babatuhin ko rin siya ng heels para sa'yo. Seryosong sabi nito. Napatawa naman ako. Ayos na ako. Nakaganti naman na ako ng mas malala kaya hindi mo kailangang mag-worry. I'm sorry. Kung hindi ako umalis, hindi kanya sana nasaktan. Okay lang talaga ako, Owen. Hindi mo kailangang sisihin ng sarili mo, okay? Malambing kong saad. Tumango lamang ito bago hawakan ng dalawang kamay ko at sumubsob sa tuhod ko. Ramdam na ramdam ko sa presensya niyang sinisisi niya talaga ang sarili. Dumako naman ang tingin ko kay Rowen. Nakangisi ito na mapang-asar kaya tinaasan ko siya ng isang kilay. Doon muna nga po ako sa kusina. Lambingan lang po kayo dyan. Bungis-ngis nito bago nagtatakbo patungong kusina. Napailing-iling naman ako at binalingan ng tingin si Owen. Ilang minuto rin siyang nasa ganoong posisyon bago siya nag-angat ng tingin. You're beautiful. Nakangiting sabi niya. Matagal na. Sagot ko lang. Natawa naman to bago halikan ng kamay ko. Nakaramdam ako ng kilig dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi ko ipinahalata. Nasa ganoong posisyon kami nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun at nang makitang si Rikang tumatawag, sinagot ko agad. Ate! Ate! Nandito siya! Kinakabahan ako sa tarantang boses nito. Ate! Pumapasok siya sa apartment, ate! Natatakot po kami! Kahit hindi niya sabihin, alam kong ang amain ko ang tinutukoy niya. Pauwi na ako! Pauwi na! Nagmamadali akong tumayo. Hindi na ako nakapagpaalam kay Owen. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi basta gustong gusto ko lang masiguradong maayos sa mga kapatid ko. Nang makarating sa amin, nakita ko ang dalawang kapatid ko na nakayakap kay Aling Narsing. Umiiyak ang dalawa at takot na takot. Rika! Maureen! Mabilis ko silang nilapitan. Lumipat naman ang yakap sa akin ng dalawa. Nanginginig ang katawan ng mga ito kaya't mas lalo akong nakaramdam ng galit. Ate, kinuha niya yung pera. Umiiyak na sabi ni Rika. Natakot ako kasi hinawakan niya yung kamay ko po. Umiiyak namang sabi ni Maureen. Napamura naman ako. Hindi ko kasi noon na ipakulong si Tito Jeb dahil masyado niyang nasabotahe ang mga ebidensya. Akala ko rin ay sumuko na siya tapos nagpaparamdam na naman ng walang hiya. Sinaktan niya ba kayo? Tanong ko. Umiling ang dalawa. Pero nitutukan niya si Ate Rika ng kutsilyo. Sabi ni Maureen. Pangako, huling lapit na nila sa iyo yun. Hindi ka na nila malalapitan ulit. Sabi ko bago haplusin ang buhok nilang dalawa. Kahit mapatay ko ang lalaking yon, gagawin ko para lamang mapatahimik ko siya. Nang kumalma na ang mga kapatid ko, pinainom ko naman sila ng tubig para gumaan ang pakiramdam nila. Doon ko lang din napansin na nandito pala si Owen at Rowen. Sumunod pala kayo? Hindi mapigil ang tanong ko. Nagkakain ako bigla tapos nitangay ako ni Kuya. Sagot ni Rowen bago sumimangot. I'm sorry, I'm just so worried. Alalang sabi ni Owen. Natawa naman ako. Okay lang ako. Hindi nyo kailangang mag-alala sa akin. You're not okay. Especially your sisters. Hinawakan ni Owen ang kamay ko. Sabihin mo agad kung may balak kang sugurin, susugurin nating dalawa ha? Gusto kong sugurin ang amain ko. Diretsyong sagot ko. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyayari. Basta't gusto kong sugurin namin ngayon ang walang hiyang lalaking yun at maturuan ng leksyon. Sinamahan nga ako ni Owen. Iniwan ko muna kila Aling Narsing ang mga kapatid ko. Ganon na rin si Rowen. Dapat may baril tayo? Parehas kaming nagulat nang marinig ang boses ni Rowen mula sa backseat. Prenteng nakaupo doon ang batang lalaki.
Bakit nandyan ka? Gulat kong tanong. Siyempre dapat kasama po ako. Ayokong tambay lang doon. Napahinga naman ako ng malalim. Medyo malayo-layo na kami kaya't hindi na kami makakabalik pa. Rowan, behave ka lang dyan mamaya ah. Huwag kang lumabas dahil bawal sa bata ang mangyayari mamaya. Seryosong sabi ni Owen at tumango lamang ito. Maya-maya nga'y naratingan namin ang longga ni Tito Jeb. Sigurado akong nandito siya dahil inilam ko talaga ang tungkol sa kanya. Kung sakaling kailangan na kailangan ko. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Owen at pumasok sa bahay na ito. Nataranta naman ako at agad na sumunod sa kanya. Papasok pa lang ako ng bahay ni Geb, pero natigilan ako nang makitang kaladkad na ito ni Owen. May dugo ang uso ng lalaki. Talagang hindi mo pinatatahimik ang buhay kong lalaki ka, ha? Pinuntahan mo pa mga kapatid ko at tinutukan mo ng kutsilyo? Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Ipaaalala ko lang sa'yo. Tunay mong mga anak ang ginawan mo ng masama kanina. Singhal ko sa kanya. Wala akong pakialam. Galit na sagot nito. Kumakawala ito sa pagkakahawak ni Owen, kaya't nakatikim siya ng sipa sa lalaki. Nasiyahan naman ako at sinapak si Jeb sa mukha. Para yan sa pananakot mo sa mga kapatid ko. Hinila ko ang kwelyo niya. Ngayon sabihin mo naman sa akin kung saan mo dinala ang anak ko. Ngumisi ito. Wala na. Patay na yung anak mo. Malakas ko naman siyang sinampal. Alam kong buhay pa ang baby ko. Sabihin mo sa akin ngayon kung nasan siya. Hindi ito sumagot at tumawa lang. Naiiyak naman ako dahil sa sobrang galit. What do you mean anak mo? Seryosong tanong ni Owen. May anak tayong dalawa? Dahan-dahan kong itinango ang ulo ko. May anak tayong dalawa. Kaso, hindi ko naprotektahan. Ninakaw niya ang anak natin at hindi ko alam kung nasa na siya. Hinarap naman ni Owen ang amain ko at galit na hinaklit sa kwelyo. Saan mo dinalang anak kong walang hiyakang lalaki ka, ha? Magsabi ka na dahil papatayin talaga kita. Yung anak ninyo? Iniwan ko sa taxi. Sigurado akong namatay na yun kahit wag nyo nang hanapin. Tumatawang sagot ni Tito. 2 sabak naman ang ibinigay sa kanya ni Owen. Dahilan para mawalan to ng malay. Nanghihinang napaupo naman ako sa lapag at napaiyak na lamang. Yung anak kong matagal ko nang hinahanap at hindi ko man lang gaanong nakasama ay mukhang wala na. Our son is alive. Napalingon ako kay Rowan nang magsalita ito. Buhay na buhay ang anak natin ni Rachel. 100% agad ako ron. Saan? Saan natin siya hahanapin? Umiiyak kong tanong. Kuya! Yaya! Sigaw ni Rowan kaya't napukaw rito ang atensyon namin. He's our son, Rachel. Si Rowan ang batang hinahanap mo. Sambit ni Owen. At ang taksing sinasabing pinag-iwanan ng amain mo ng bata ay ang taksi na minamaneho ko noon. Si Rowan ang anak namin. Nang makalapit si Rowan ay agad ko siyang hinilat ni yakap. Kaya naman pala gano'n na lang pakiramdam ko noong una ko siyang makita. Kaya sobrang gaan ang loob ko sa kanya at parang nagiging nanay ako kapag kasama ko siya. Siya palang baby ko na kinuha sa akin at inilayo. Masaya ako dahil nakita anak ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Umiiyak ko sabi. Pangakong babawi ako sa'yo. Babawiin kong ilang taon na wala ako sa tabi mo. Alam kong naguguluhan si Rowan pero naramdaman ko ang pagyakap nito sa aking pabalik. Wag na po ikaw umiyak. Bubugbugin ko na po yung nanakit sa'yo. Marami akong nakuhang bato rito doon sa gilid Sabi nito. Bahagya naman akong natawa bago humiwalay sa yakap. Nakangiting hinaplos ko ang gwapong mukha ng anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Ngumiti lang to sa akin bago napakamot sa kanyang ulo. Owen's point of view. Now I understand kung bakit gano'n na lamang ang epekto sa akin ni Rowan noong makita ko siya sa taxi.
Kahit sigurado na akong anak ko siya, nagpa-DNA test pa rin ako para mas mapanatag si Rachel. Positive ang lumabas na resulta. Sa ngayon ay halatang hindi pa rin sanay si Rowan, lalo pat kinalakihan niya ako bilang kapatid. At nakilala niya si Rachel bilang yaya niya. Ang gwapo-gwapo naman ng pamangkin ko na yan. Nakangiting sabi ni Rika habang pinanggigigilan si Rowan. Yung amain ni Rachel ay tuluyan ang nakulong. Sinigurado ko rin na hindi na siya makakalaya dahil sa mga kahayupang ginawa niya. Siya ang dahilan kung bakit naghirap si Rachel, kaya dapat na magbayad siya. Huwag niyong gaanong panggigilan at nangangapapayan sa katotohanan, sabi ni Rachel na busy sa paghahain. Pero sobrang kamukha siya ni Kuya Owen. Mata lang yatang namanan niya sa'yo, ate, sabi ni Maureen na tumingin sa akin. Pogi po kasi si Kuya Owen ko. Ay, papa ko nga pala siya. Napanguso si Rowan bago napakamot sa kanyang ulo. Napatawa naman ako. It's okay, Rowan. Willing to wait si Papa. Kung mas komportable kang tawagin akong kuya, okay lang sa akin. Wala pa ring magbabago sa relasyon nating dalawa. Kaya pala wala akong papa noon. Kasi ikaw po pala yung papa ko. Nakangusong sabi nito. Sorry po, hindi ko po kasi alam. Okay lang po yun. Ang mahalaga may mama at papa na ako ngayon. Huyo po sa akin yung mga nangaasar na wala akong papa. Siguradong maiinggit sila. Napatawa naman ako dahil sa kanyang sinabi. Kain na tayo. Maya-maya ay sabi ni Rachel. Puro favorite ni Rowan ang niluto ko kaya siguradong mapaparami ang kain natin. Wow! Thank you so much po, mama kong maganda. Masayang sabi ni Rowan. Anything for you, my baby boy. Tugon ni Rachel bago guluhin ang buhok nito. Habang kumakain ay masaya silang nag-uusap-usap. Tahimik lamang ako habang pinagmamasdan ng mag-ina ko. Magsasalita lang ako kapag may tinatanong sila o kakausapin nila ako. Pagkatapos ng kumain ay umalis agad sa kusina si Rowan at ang dalawang kapatid ni Rachel. Tulong naman kaming dalawa sa pagliligpit. Sorry pala kung hindi ko nabantayan ng mabuti ang anak natin ha. Muntik patuloy siyang mapahamak ng dahil sa akin. Sabi nito. Ito pa lang ang oras na magkakausap kami pagkatapos ng mga nangyari. Hindi kasi kami nakapag-usap dahil hinayaan ko munang magkaroon sila ng oras ni Rowan. Wala kang kasalanan, Rachel. Hindi naman natin ginusto ang mga nangyari. Sadyang may mga tao talagang handang gumawa ng masama para lang sa ikakasira ng buhay ng iba. Tugon ko. Isa pa, ang mahalaga ay sa kamay ko rin napunta si Rowan. Lumaki pa rin siya sa bisig ng isa sa atin. At sobra akong nagpapasalamat sa iyo dahil pinalaki mong mabuti ang anak nating dalawa. Pinalaki mo siyang mabait at malusog. Hindi ka sigurado dun sa mabait. Alam mo naman ang ugali minsan ng anak natin. Pareho naman kaming napatawa. Aminado kasi kami na may dating na medyo may kasamaan ng ugali si Rowan. Masaya akong nakita ka, Rachel. Ang tagal kitang hinanap. Nakangiting sabi ko sa kanya. Umiwas naman to ng tingin at nagtungo sa lababo. Nilapitan ko naman siya at niyakap mula sa likod. Halata namang nagulat pa ito dahil sa aking ginawa. Rachel, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin ng gabing yun at ganito ang epekto mo sa akin. Hindi ka na nawala sa isip ko at parang mababaliw ako kapag hindi kita nakita. Sumubsob ako sa kanyang leeg. Rachel, I love you. Ha? Baliw na baliw ako sa iyo, Rachel. Gustong gusto kong makasama ka sa buhay. Please, give me a chance to prove myself to you. Hindi ito sumagot. Ilang sandali lamang ay humiwalay ito sa akin at hinarap ako. Bahagya akong kinabahan nang makita ang seryosong mukha nito. Owen, alam kong mabuti kang lalaki at kagaya mo rin ang gusto kong makasama sa buhay dahil alam kong magiging masaya ako. Ani Rachel at ngumiti. Ibig sabihin ba, pumapayag ka? Pigil ang ngiting tanong ko. Tumango naman siya. Yes naman, willing akong bigyan ka ng chance.
Pero hindi yun magiging madali dahil hindi ako marupok. Kaya dapat maghanda ka na. Sobrang ready na ako. Ang dami ko nang pinag-aralan na pwedeng gawin sa panliligaw. Mayabang kong sabi. Natawa na lamang si Rachel at napailing-iling. Nagtulong nga kaming dalawa sa paghuhugas para mapabilis kami. Nang matapos kami, nagtungo kami sa salas kung nasan si Rowan at ang dalawang kapatid ni Rachel. Mama! Mabilis na tumakbo palapit si Rowan sa kanyang ina nang makita ito. Masayang masaya ako dahil naranasan na rin ni Rowan na magkaroon ng sariling ina. Mama, nisabi ni Tita Rica at Tita Maureen na super bait mo po. Marami silang naikwento sa akin kaya super idol po kita. Napangiti naman si Rachel. Akala ko puro kahihiyan ang kinwento sa'yo ng mga tita mo eh. Meron din pong ganun. Nagsasalita ka raw po habang tulog. Tapos, nitatawag mo pangalan ni Papa Owen. Nanlaki naman ang mga mata ni Rachel at mabilis na tinakpan ang bibig ng batang lalaki. Sinamaan niya rin ng tingin ng dalawang kapatid niyang natawa na lamang. So, hanggang panaginip pala ginugulo kita ha? Gusto ko tuloy marinig kung paano mo ko tawagin. Nakangising sabi ko. Manahimik ka dyan. Pagsusungit nito sa akin. Natawa naman ako at mahina lamang na pinisil ang kanyang pisngi. Ang ganda-ganda niya pa rin kahit galit siya. Umirap lamang sa akin si Rachel at tinabihan ng kanyang dalawang kapatid. Tatabihan ko rin sana sila kaso biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun at sinagot. Bro, saan ka? Si Elmo, kaibigan ko. Nasa bahay. Masaya ako ngayon kaya't huwag kayong manggulo. Pagsusungit ko sa kanila. Nandito kami sa bahay ni Isaac. Halika rito, damayan mo kami. Naabutan kasi naming iinom na ng muriatic acid to eh. Tumatawang sabi naman ni Lucio. Napahinga naman ako ng malalim. Papunta na. Ibinaba ko ang tawag bago balingan ng tingin sila Rachel. Alis muna ako ha. May pupuntahan lang ako mga nababaliw na tao. Mang chichiks ka lang po eh. Sabi ni Rowan. Anong chicks ka riyan? Pupuntahan ko yung mga ninong mo. Tugon ko. Sige na, mag-iingat ka. Nakangiting sabi ni Rachel. Nag-thumbs up naman ako bago umalis ng bahay. Dumiretso agad ako sa bahay ni Isaac na nasa kabilang street lang ng village. Kaya't nilakad ko na lang. Nang makarating doon, nadatnan ko ang depressed na si Isaac. Habang ang dalawa ko pang kumagay, kinukuhanan ng litratong lalaki at pasimpleng food trip lang. Mga kampon talaga ng kadiliman. Ano bang nangyari? Tanong ko. Nilayasan ng girlfriend niyang gold digger. Walang prenong sagot ni Lucio. Tanga-tanga masyado sa pag-ibig. Naiiling namang sabi ni Elmo. Napahinga naman ako ng malalim bago tabihan si Isaac. Bakit ba kasi ang tanga-tanga mo sa pag-ibig, Isaac? Matuto ka namang pumili ng babaeng hindi lang perang habol sa'yo. Gayahin mo ko. Loyal sa isang babaeng 6 years ago kaya ito. Sobrang saya na. Kaya pala mayabang ka, sabi ni Lucio bago ako batuhin ng tinapay. Dapat pala hindi ka na namin tinawag rito eh. Komento naman ni Elmo. Ang kakapal ng mga mukha niyo ah. Kayo nga itong unang nagsipag-asawa. Singhal ko sa kanila bago muling balingan si Isaac. At ikaw naman, ayusin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng babaeng hindi ka sasaktan at hindi magiging dahilan ng pag-inom mo ng muriatic. Tama siya. We got you, best friend. Sabi ni Elmo bago tabihan si Isaac sa isa pang gilid nito. Grupag naman tayo mga ducks. Bigla na lang dumamba sa amin si Lucio at niyakap kami ng mahigpit. Hindi na ako makahinga kaya't pinagmumura namin siya. Hindi nagpatinag ang walang hiyat mas lalo lang yumakap. Nyeta ka oh. Singhal ko sa kanya pero baliwala rito. Kainis naman. Dapat pala nilambing ko na lang si Rachel. Rachel's point of view. Sobrang consistent manligaw ni Owen. Sobra ding magpakilig ng bilat at kalamnan. Hindi ko rin minsan kinakaya yung mga trip niya eh. Kagaya na lang ngayon, nagdala naman ng groceries at bigas sa apartment namin. Owen, konti na lang talaga't magtatayo na ako ng tindahan.
Hindi mapigilang sabi ko. Masyado mo na kaming tinatambakan ng bigas at mga groceries, oh. Mas mabuti ng ganitong ibigay ko sa'yo kaysa puro bulaklak. Sagot niya. Nalalanta lang naman kasi mga bulaklak. Tapos nakakasakit ng ngipin ng chocolates. At si Rowan lang ang umuubos noon. Hindi po Mabilis na tanggi ni Rowan. Salitan mo na si Rowan ng bahay ngayon. Minsan doon siya kay Owen. Minsan naman ay sa akin. Pero minsan naman doon kami natutulog sa bahay ni Owen. O di kaya dito siya matutulog. Hindi pa kami nagsasama kasi hindi ko pa naman siya sinasagot. Sa ngayon, si Owen munang nagpo-provide para sa mga kapatid ko. Nalubos ko namang ipinagpapasalamat. Gusto ko na nga siyang sagutin kaso hindi ko alam kung paano ako kukuha ng tiempo. May magagawa pa ba ako? Magpapasalamat na lang ulit ako sa kakulitan mo. Pinisil ko ang kanyang ilong. Ate Rachel, Kuya Owen, mamaya na po ang bebe time. Baka malate po ako sa graduation ko. Sabat ni Rika. Oo nga pala, graduation nga pala ni Rika. Nakalimutan ko dahil sa gwapong nasa harapan ko. Mabilis na nga kaming kumilos at anong oras na rin. Sa kotse kami ni Owen sumakay dahil nagboluntaryo na rin siya kagabi. Hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisip na may napagraduate na ako. Sobrang nakaka-proud at worth it lahat ng pagod ko. Nang makarating nga sa school, isinuot ko agad sa kanya ang kanyang toga. Naiiyak pa ako dahil parang noon lang ay maliit pa siya. Tapos ngayon ay tapos na siya ng college. I'm so proud of you, Rika. Naiiyak kong sabi. Ako naman ang babawi sa'yo, ate. Nakangiting sabi niya. Bago pa ako tuluyang maiyak, pumasok na kami sa loob. Doon kami pumuwesto sa bench para makaupo lahat. Isa lang kasi ang pwedeng umupo dun sa upuan. Ayoko namang iwan tong sila Owen kaya tinabihan ko na lamang sila. Mama, parang gusto kong maging si Tita Rika para po tapos na ako sa school. Nakangusong sabi ni Rowan. Gusto ko rin po, ate. Nakakapagod na rin kasing mag-aral. Sabi naman ni Maureen. Napatawa ko. Huwag kayong tamarin sa pag-aaral. Para rin sa inyo yan kapag nakatapos na kayo. At ang isa pa, gusto kong magandang buhay nyo para hindi maranasan ang hirap na naranasan ko noon. Tandaan nyo, tatapakan pa natin ang pagkataon ng mga taong minaliit tayo. Natawa naman si Owen. Tama si Rachel. Pagbutihin nyo ang pag-aaral at ako nang bahala sa mga reward nyo. Ang bait mo talaga, Kuya Owen. Kapag ayaw mong maging asawa si ate, ako na lang po Nakangising sabi ni Maureen. Mahina ako naman siyang kinurot sa tagiliran at sinamaan ng tingin. Ngumisi lamang ito sa akin at humawak sa braso ko. Nawala na ang atensyon ko sa kanila nang tawagin na mga gagraduate. Na-excite agad ako. Puntahan mo na si Rika. Aakit na kayo sa stage. Sabi ni Owen. Tumayo naman ako at lumapit kay Rika. Ngumiti naman sa akin si Rika at humawak sa braso ko. Alcantara, Rika, S. Summa cum laude. Napatingin ako kay Rika dahil sa sinabi ng teacher sa taas ng stage. Summa cum laude ka? Gulat kong tanong. Wala kasi siyang nabanggit. Ang sabi niya lang ay graduate na siya. Para sa'yo, ate. Sagot lang niya. Doon na tumulo ang luha ko. Umiiyak tuloy habang umaakit kami sa stage. Hindi ko na alintana kung mukha akong tanga habang nakikipagkamay sa mga nasa stage. Ate, huwag ka na pong umiyak. Natatawang sabi ni Rika nang makababa kami ng stage. Ikaw naman kasi, pinapaiyak mo ko. Umiiyak kong sagot. Naiyak na rin naman si Rika at niyakap ako. Babawi talaga ako sa'yo, ate. Nasaksihan ko kung gaano kang nahirapan at lumaban. Gustong gusto kong bumawi po talaga sa'yo. Sobrang mahal na mahal ko kayong dalawa ni Maureen, okay? Matagal-tagal pa kaming nagdramahan bago kami bumalik sa upuan namin. Buong event nga ay masaya lang kami kahit pa nakakainip na. Halos lagpas lunch na rin ang matapos ang graduation ni Rika. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Owen. Basta't sabi niya may celebration daw. Kasama namin ng isang lalaki na kaibigan daw ni Rika.
Pero duda ako sa kaibigan. Papa, nagugutom na ako. Reklamo ni Rowen. Malapit na po tayo. Kalma lang anak. Sagot ni Owen. Ngumuso lamang si Rowen bago yumakap sa bewang. Ilang sandali ngay huminto kami sa isang resort. Ang gutom na si Rowen ay agad nagtatalo nang makakita ng malaking swimming pool. Hiniram ko kay Elmo to for 2 days. Dito ang celebration natin. Nakangiting sabi ni Owen. Thank you po, Kuya Owen. Masayang sabi ni Rika. Nagtungo kami sa loob ng bahay. Ipinadiretso kami ng isang babae sa hapag at maraming pagkain ang nakahain. Naandun din ang 3 kaibigan ni Owen at nag-aayos. What's up? Bati sa amin ni Elmo. Upo na tayo, kanina pa ako gutom eh. Sabi ni Lucio. Ninong, spray muna bago magkain. Sita ni Rowen sa mga ninong niya na handa na sana sa pagkuha ng pagkain. Ayan, mga kampon kasi ng kadiliman. Nakangising sabi ni Owen. Nagsimula nga kaming magdasal at nang matapos, kanya-kanya agad kuha ng pagkain ng mga ito. Nilagyan ko naman muna ng pagkain ng plato ni Rowen at ni Maureen bago ko nagsimulang kumain. Thank you sa celebration ha. Hindi mo alam kung gaano mo ko palaging pinasasaya. Nakangiting sabi ko kay Owen. Anything for you, Rachel. Nakangiting tugon niya. Kaya pala trip mong maging taxi driver noon ha? Kasi may pinopormahan ka na. Pangit mong dumiskarte sa babae. Nakangising sabi ni Lucio. Huwag kang makialam. Pagsusungit sa kanya ni Owen. Kunwari pang ayaw mag-asawa nun, may hinihintay lang pala. Sabi naman ni Isaac. Hindi valid yung opinyon ng lalaking muntik ng uminom ng muriatic. Sagot naman ni Owen. At ayun, nag-asuhan na silang magkakaibigan na ikinailing ko na lamang. Pagkatapos naming kumain, nagpahinga muna kami bago nagsimulang maghanda para mag-swimming. Nauna kami rito ni Owen sa pool area dahil chinek pa namin kung walang problema sa pool. I love you, Rachel. Malambing na sabi ni Owen bago ko yakapin sa bewang. Mahal din kita, Owen. Tiningnan ko siya sa mukha. At sa tingin ko, ngayon ang tamang araw at oras para sabihin ko sa iyong sinasagot na kita. Hindi ko na kaya pa kasing pakawalan ng lalaking kagaya mo. Lalaking palaging dahilan ng pagngiti ko. Mahal na mahal kita, Owen. You don't know how happy I am, Rachel. Nakita ko ang pangingilid ng luha nito. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Natawa ko bago punasan ang luha niyang patuluna. Pangako ko sa iyo na magiging mabuting babae ako para sa iyo. Hindi ito sumagot at sumubsob lamang sa leeg ko. Nasa ganun kaming posisyon nang dumating ang mga kasama namin. Ngumisi agad ang mga kaibigan ni Owen habang nakatingin sa amin. Lumapit ito sa amin at basta nalang inagaw sa akin si Owen at inihagis sa pool. Tawang-tawa ang mga kumag habang si Owen halatang gusto na silang murahin. Ninongs, ako rin po, hagis niyo ko. Nakangiting sabi ni Rowen. Para naman ako nga atakihin nang walang pag-aalinlangan nilang hinagis si Rowen. Mabilis naman itong kinuha ni Owen sa ilalim ng pool. Tumatawa pang anak ko ng makaahon. Mga siraulo kayo? Singhal ko kila Elmo. Tumawa lamang ang mga ito at mabilis na tumalon sa swimming pool. Kung sila palang magiging ama ng anak ko, mas gugustuhin ko na lang na maging single mom. Papa, gusto ko ulit magpahagis. Sabi ni Rowen at itinaas pa ang 2 kamay niya na tila excited. Rowen, hindi na. Paano kapag napilay ka? Alalang sabi ko. Bumaba na rin ako sa pool para mabantayan siya. Feeling ko kasi may gagawing kalokohan na naman ang magkakaibigan. Rachel, hindi mo kailangang mag-alala. Si Owen pa ngang nagpauso ng hagis-hagis na yan. Sabi ni Lucio. Sinamaan ko ng tingin si Owen. Rachel, dati pa yun. At saka si Rowen naman ang may gusto. Umiiyak siya kapag hindi na pagbibigyan. Ginawa mong ninja yung anak natin. Kinurot ko siya sa tungki ng ilong. Tumawa lamang ito bago ko halikan sa pisngi. So ano na ngayon? O edi napatawad ko na naman siya agad. Saglit nga lang akong nagbaba dahil umahon na ako.
Hinabilin ko muna si Rowan kay Rika dahil siya lang matinuron. Nasa gitna ako ng pagsusuklay sa buhok ko nang pumasok si Owen sa kwarto. Nakabihis na rin to. Yes? Malambing kong tanong sa kanya. Dumiretso agad to sa akin at yumakap sa bewang ko. I want to give you something, my baby. Ano yun? May kinuha ito sa kanyang bulsa. Isa yung diamond ring na talagang sobrang ganda at kumikinang pa. Pakasal na tayo, sabi nito. Kakasagot ko pa lang sa'yo tapos propose agad? Natatawang tanong ko. Plano ko na talaga to. Kapag sinagot mo ko, gusto kong ayain agad kitang magpakasal. Ayoko nang patagalin dahil dun din naman ang punta nating dalawa. Natawa naman ako bago kuhanin yung singsing at isinuot sa aking daliri. Okay po, magpakasal na tayong dalawa. Ngumiti naman siya. Wala nang bawian Magpapakasal na tayong dalawa at haharap sa altar. Bakit pa ako aatras? Sigurado na rin naman ako sa'yo. Sigurado na akong ikaw ang gusto kong makasama sa buhay. Ikaw ang lalaking gusto kong maging ama ng anak ko. I love you, Rachel. And I love you too, Owen. Sinapo nito ang magkabilang pisngi ko't hinalikan ako. Buong pagmamahal ko namang tinugunan ng kanyang halik na puno ng gigil at pananabik. Owen's point of view. Napangiti na lamang ako nang unang bumungad sa akin pagbukas ko ng aking mga mata ay ang magandang mukha ng aking asawa. Baka sa mukha nito na sobrang puyat siya. Masyado ko kasing pinuyat. You're always as beautiful. Marahang bulong ko bago ito halikan sa noo. Alam kong mamaya pa ang gising niya kaya't maingat na akong tumayo para ipaghanda sila ng almusal. May pasok din kasi sa work si Rika. At may pasok naman sa school si Maureen. Nagbihis ako't dumiretso sa kusina. Nadatnan ko doon si Rowan na ngayon ay 11 years old na. Kasama niya si Rowan, 4 years old at pangalawa namin ni Rachel. Ang aga niyo namang nagising. Pansin ko sa kanila. Maaga rin po kaming natulog, sagot ni Rowan. Binatang-binata na ang panganay ko pero ganun pa rin siya kakulit. Kapag may sumpong ang mga kapatid niya, aasarin niya pa, pero takot sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Oh, asan si Roan? Tanong ko. Babae ang bunso namin at 1 taong gulang. Tulog pa po doon sa playpen niya, sagot ni Rowan. O sige, kumain na muna kayo ng tinapay kung gutom na kayo. Magluluto lang ako Tulog pa si mama niyo kaya't ako na muna magluluto. Tumango lamang ang dalawa at nagtungo sa sala. Inumpisahan ko namang magluto para sa mag-iina ko. Pakanta-kanta lamang ako habang nagluluto. Saaktong matapos ako ay narinig ko ang iyak ni Roan. Dali-dali naman akong nagtanggal ng apron at tumakbo patungo sa kwarto nilang magkakapatid. Nakita ko si Roan na buhat na ni Rika. Kuya Owen, nagpupo siya, nakangiwing sabi nito. Natawa naman ako bago kuhanin sa kanya si Roan. Kumain na kayo doon ng mga bata sa baba. Pakigising mo na lang din si Maureen at mabagal pa naman siyang bumangon. Tumango naman ang mga ito bago lumabas ng kwarto. Dinala ko naman sa banyo si Roan para hugasan. Wow! Parang 1 taon mong tinago yung sama ng tiyan mo Nakangiwing sabi ko nang matanggal ang kanyang diaper. Tumawa lamang ito at nilaro ang buhok ko. Napahinga naman ako ng malalim at sinimulan na siyang hugasan. Mabuti na lang at nakapagluto na ako dahil siguradong magkakaroon ng flavor ang kakainin namin. Binihisan ko nga muna si Roan bago kami lumabas at dumiretso sa kusina. Nandun na rin si Rachel kaya't napangiti ako. Mama! Masayang sabi ni Roan. Ibinigay ko naman siya sa kanyang mama bago naupo. Good morning, baby kong maganda. Malambing nitong bati sa anak. Bumungis-ngis lamang si Roan at hinalikan ng kanyang ina. Napangiti naman si Rachel at hinalikan din to. Bago nga kami kumain, nagdasal muna kami at nagpasalamat kay Lord. Maureen, anong oras ang uwi mo? Tanong ni Rachel sa kapatid. May Saturday class kasi ito kaya't siya lang ang may pasok. Nasa 12:30 po, sagot nito. Kaso po hindi po ako agad makakauwi. Gagala pa kasi kami ng mga kaibigan ko. Kung gagabihin ka, susunduin kita. Huwag kang uuwi ng mag-isa at ayokong maulit yung nangyari noon. Seryosong sabi ko. Muntik na kasi siyang mapahama kailan lang.
Kaya sinisigurado kong tuwing gabi ay susunduin ko siya. Opo, kuya. Tugon nito. Pagkatapos ngang kumain ay gumayak na si Maureen. Binigyan ko rin siya ng pandagdag sa gala niya. Ayaw niya pang tanggapin pero wala na rin siyang nagawa. Rika, ito yung baon mo. Dinagdagan ko na yan para mabigyan mo ang boyfriend mo. Nakangiting inabot ko sa kanya ang lunchbox niya. Isa na siya ngayong staff sa isang kilalang hotel. Next month naman ay sasampa na siya sa cruise ship na pinapangarap niya. Thank you, Kuya Owen. Masyado kang hands-on. Kaya bilib na bilib ako sa'yo eh. Kuminda to sa akin. Napatawa naman ako. Mag-iingat kayo ni Maureen. Dahan-dahan lang sa pagdadrive, ha? Tumango lamang ito. Niregaluhan ko kasi siya ng kotse at iyon ang gamit niya sa pagpasok sa trabaho. Nang makaalis ang magkapatid, binalingan ko naman ang mag-iina ko. Nakangiting nakatingin sa akin si Rachel habang kandong si Roan. Oh, why is my wife smiling like that? Malambing kong tanong sa kanya. Sobrang swerte ko kasi sa'yo. Hindi lang kami ng mga anak natin ang minamahal mo, pati na rin yung mga kapatid ko. At masaya ako dahil nakahanap sila ng magulang sa'yo. Nakangiting sagot niya. Ngumiti naman ako. Parang kapatid ko na rin sila, Rika. Kaya gusto ko rin silang ingatan at alagaan. Isa pa, nangako ako sa puntod ni nanay nyo na hindi ko pababayaan sila Maureen at Rika. Mamahalin ko rin sila na parang tunay na kapatid ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para bigyan ako ni Lord ng kagaya mo. Sobrang swerte ko sa'yo. Sobrang swerte namin ng mga anak mo sa'yo. Nakangiting sabi niya. And I'm so lucky rin to have you my wife. You're one of the strongest women that I've met. Bilib na bilib ako sa pagiging malakas at matatag mo. I promise that I will treat you like a queen until the end of our breath. I love you so much, my wife. Mahal din kita, Owen. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa labi. Napalayo lamang ako sa kanya nang may maliit na kamay ang mahinang sumampal sa mukha ko. No! No! Sabi ni Roan at tinakpan ang labi ni Rachel. Papa, ang corny niyo naman po. Nakangiwing sabi naman ni Rowan. Papa, hindi bagay sa iyong maging sweet. Sabi naman ni Rowan. Napangiwi naman ako at napasimangot na lamang. Kahit kailan talaga walang support tong mga to sa akin. Mga bashers ko talaga kayong tatlo. Hindi nyo man lang ma-appreciate ang pagiging malambing ko kay mama nyo. Nakasimangot kong saad. Papa, palagi na lang po kayo naglalambingan ni mama. Dapat po magpaawat kayo kapag nandito kami. Paliwanag ni Rowan. Dapat kasama kami sa lambingan. Sabi naman ni Rowan. Mine, mama. Sabi naman ni Roan. Natawa naman ako bago guluhin ang buhok ng dalawang binata ko. Oo na po, sasama na namin kayo ni mama nyo sa lambingan. Aliga na. Napasimangot naman ang dalawang lalaki dahil ayaw na ayaw nilang niyayakap sila ng matagal. Awat na po. Kayo na lang ang maglambingan. Sabi ni Rowan. Tumawa lamang ako at mas hinigpitan pa ang yakap. Puro reklamo naman sila pero hindi ko pinansin. Hilig mo talagang mang-asar. Natatawang sabi ni Rachel. Inabot ko lamang ang labi niya para halikan, kaya mas lalong naasar ang mga anak namin. Grabe, thank you po talaga Lord sa biyayang to. Patuloy ko po itong iingatan at hindi pababayaan. Wakas.